Duterte. Inday Sara Duterte. Ayan, kakaganyan nyo. Kakaganyan nyo, lalong na-insecure sa Duterte. Hindi, totoo, di ba? Ay, kung walang kwenta si Inday, hindi siya papapansinin. Yung pagpaparsara sa SMNI ay di umano dahil para gipitin si Sara Duterte. Para gipitin ang mga Duterte. Ganyan po kabango ang pangalan ng Duterte. Ang daming nanginig. Yung iba nga bumuo pa ng grupo, nag-recruit pa ng bayarang vlogger na magre-recruit pa ng mga laos na vlogger, magre-recruit ng hindi naman political vlogger para siraan lang ang Duterte. Ganun sila kadesperado. At may sabi-sabi, di umano, na ginagamit ang pera nyo. Yes, pera nyo. Pera ng taong bayan para masiraan ng Duterte. Totoo po ba ito? Ngayon, ganyan po kalakas si Sara. Ngayon nga, wala nang usapin kung sino magiging presidente sa 2028. Kung 2028 nga. Kasi may nadidinig ako, baka daw mapaga. Hindi ko maalam bakit Sa 2028, sure ball na si Sara. Ang tanungan na lang ngayon, sino ang vice president? Ako, agree ako sa Duterte. Kayo ba, agree kayo sa Duterte? Pero parang okay no? Sara at Baste. Pwede rin, no? Pero eto nyo, ha? Kaya nga, as early as now, pinag-uusapan na yung anti-dynasty. Posibleng gagamitin nila yan sa mga Duterte. Kasi, ang dami na pong kinakabahan sa katunayan na very possible po pagdating ng 2028, ang top official natin, ang presidente ay Duterte, ang vice president Duterte rin. Ganoon po sila kinakabahan. Kaya ngayon, tinatry na nilang pag-usapan ng anti-dynasty law. Baka mamaya, pag naramdaman nilang bawal ang mag-ama, bawal ang mag-anak, magkapatid, di ba? So, as early as now, ginagawa na yan ng alingas-ngas. Ginagawa na ng usapin. Ginagawa na ng ingay. Para pag nakapaggawa sila ng batas, hindi natin alam, baka maisingit pa yan sa ginagawang tsa-tsa. We really don't know. Sabi nila, ang dadalihin lang dyan ay yung tungkol sa ekonomiya, economic provisions. Do you believe that shit? Do you believe that lie? I don't. I'm sorry po. I really don't believe that lie. Not even 1%. I won't believe that. That is a SHIT. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya baka masingitan yan. Ilagay na dyan. Bawal ang kapatid, bawal ang tatay. Kasi ang totoo niyan, nangangatog na sila dahil alam nila malakas ang Duterte. Aminin man nila o hindi, pati sila nagsisinungaling sa sarili nila. Yung mga vloggers na nagsasabi hindi posible ang Duterte, pati sila niloloko nila ang sarili nila. Mga sinungaling, ganyan po kasinungaling yung mga yan. Pati sarili nila, pinagsisinungalingan nila. At malakas po yan. And I really hope it will happen. Kung hindi, Duterte, Robin. Bongo. Pwede rin. Marami namang option. But anyway, Duterte is a powerhouse. Landslide yan. Definitely landslide yan. Kaya yung mga laos na politiko na hindi man lang kayang manalo bilang senador, talo pa ng talo, nanginginig na. Kaya dinadaan sa pera-pera. Kaya dinadaan sa kaso-kaso. Bakit? Nervyoso. Walang sariling tayo Weak. Ang lakas ng Duterte.
Sa naganap na laban kasama ang Bayan Prayer Rally, ipinahayag ng isang dating Ay, natatawa ako, isang vlogger. Halos napakasipsip kay Sara Duterte nun. Halos sambahin niya. Halos pagawan niya ng simbahan. Ngayon binabastos, binababoy si Sara. Ang pera nga naman. Pero ang pera, hindi kayang ayusin yung pagmumukha mo. Yung pera, hindi kayang ayusin yung kalooban mo. Sip-sip ka kay Sara dati, ngayon nilaglag mo si Sara, binababoy mo pa. opisyal ng palasyo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman, hirit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa taong bayan sa susunod na eleksyon sa 2028. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon Yan. na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente. At Yun! Ito maybe, tatandaan natin, opportunity will only knock once. Okay? BP Sara. Ito po ay hindi sinesermonan si BP Sara, okay? Pero pakita lang natin yung buong kwento ng naiintindihan ninyo kung saan po ako nanggagaling. Etong sinasabi ni Attorney Panelo, totoo po to. Ito na ang pinaka-oportunidad na posible na si Sara at si Tatay Digong ay maging presidente at vice president. Sana wag nang palagpasin. Kasi this is the only time na it will be possible. Siyempre, posibleng napakatanda na ni Tatay Digong kung aantayin pa yung 2034. Kung hindi man si Tatay Digong, si Baste, pwede rin siguro, no? Pero napalagpas na kasi ni BP Sara yung isang opportunity na pwede sanang presidente siya nga. Dapat ngayon, kasi kung tumakbo siyang presidente last 2022, for sure mananalo siya. Sure win yun. Sa katunayan, kahit hindi po tumakbo si Sara that time, hindi po mananalo sa tingin ko si Marcos. Halimbawa, si Sara ay nag-independent vice president. Ayaw niya muna presidente kasi hindi pa niya kaya. Kailangan niya pa ng experience. Possible ang presidente natin si Leni. Kasi nabit-bit lang naman yan si Marcos because of Sara. That is reality. More than sa boto ni BBM is because of Sara. So medyo may napalagpas si Sara na pagkakataon doon. At kung meron man tayong dinadanas ngayon, it's because of that. Hindi ko po sinisisi against si Sara, kaya lang pinapaliwanag ko, minsan ang oportunidad ay hindi basta-basta dumadating yung pagkakataon. Minsan hindi dapat pinapalagpas kung talagang very, very clear yung opportunity. And this time, I think that 2028 will be the very best, the only opportunity that we can have a Duterte powerhouse. And if that will happen, the Duterte, if that will happen, surely masosolve na po natin ang droga sa bansang Pilipinas. Surely masosolve na po natin once and for all ang mga rebelde sa bansang Pilipinas. That's why I like Duterte. Naiintindihan po. Sana makita po ito ng mga Duterte rin. Hindi po dahil sa gusto kong pahirapan si Tatay Digong, nakikita ko rin namang may edad siya. Kaya nga sana kung hindi man si Tatay Digong ay isa sa mga anak niya na talagang ang hawak sa droga ganito. Yung galit sa droga, yung galit sa rebelde. Organic, lihitin mo. Hindi lip service, galit ako sa adik, pero adik. Galit ako sa rebelde, pero member ng mga rebelde. Yung lihitin mo, may napatunayan. Kasi nakita natin sa Davao, walang adik, wala. Rebelde, wala. Na-solve yan eh. At kung magtatandem yung Duterte,
Tapos na problema natin, at least yung two biggest problem of the Philippines. Rebelde, yung mga CPP, NPA na yan, mga makakaliwa, at yung drugs. Di ba? Kasi ang hirap pong supilin, hindi po sa nagbibintang tayo, mahirap supilin ng isang droga or isang rebelde kung meron, isa sa mga miyembro ay gumagamit din, member din. Di ba? Wala namang resibo na sa kanilang sariling buhay ay talagang nasugpo nila ang droga at ang rebellion. Sino sa bansang Pilipinas na pag pinag-usapan ay droga at rebelde, sinong apelyido ang talagang may resibo? Duterte lang. Tapusin na po natin yung problema na yan sa 2028. Sana po marinig po ito ni BP Sara. At hindi lang si BP Sara, no? Huwag ka magagalit, si Basti po kasi na-interview namin, ayaw pa niya talaga eh. Hindi raw niya masabi, pero sa nakikita ko, lehitimong ayaw niya. Masaya na siya sa ano eh. Masaya na siya sa Davao. At may pangarap siya sa Davao. Yung gagawin ng Japan, style ang Davao. Yung talagang progresibo, malinis. Maganda yung pangarap niya sa Davao. Naintindihan ko yun, maganda yun. Pero Basti, kailangan ka ng bansa. Huwag kang magagalit sa akin ha. Baka sigawan mo ako eh. Pero kailangan ka ng bansa. Di ba? Eh, yun lang naman ang sa akin. Sana may mga pagkakataong hindi natin pwedeng palagpasin na oportunidad. Eto na po yun. 2028. Si Presidente ng bansa. Binigyang diin ni Panelo na wala siyang nakikitang ibang tao o politiko na karapat-dapat sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, kundi ang mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong, posible kaya ang Duterte-Duterte tandem sa 2028? Sinagot yan mismo ni Vice President Duterte habang nasa kanyang official visit sa Cambodia bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO Council. Nagpalabas po tayo ng statement, kamakailan lang, sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun Ayan. po talaga yung relationship namin before 2016. Yan din po yung sinabi nung na-interview namin hindi ko alam kung nakasama sa interview o dun sa kwentuhan namin kay Mayor Baste diyan sa Davao. Di ba? Naalala nyo, sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo yon, na-interview ng Banatero si Mayor Baste. At yan yung sinabi niya. Kasi hindi kami nagka-uusap about politics. Wala kaming pakialaman sa politics kasi magagalit yung isa pag pinakialaman mo sa politika. So, ganun ang kanilang stand. Ako naman naniniwala na posible ito. Kasi sa amin din, kami mismo di ba? Kaming Banateros, hindi kami nag-uusap. Kahit kami magkapatid. Minsan nga magkaiba ang aming stand sa isang bagay. Kasi pagdating doon, maganda rin walang usapan para organic yung iyong opinion. Yung inyong analysis, organic. Hindi nadiktahan ng kung sino. Hindi yung may kumukumpas. Posible yon kila Sara kasi nga, again, yun yung sagot nila. Pero sa tingin ko, it's about time mag-usap na kayo about politics. Again, babalikan ko yung sinabi ni Attorney Panelo na hindi basta-basta yung ganitong opportunity. Bagamat matagal pa naman yon, pero dapat sana nasa plano. Hindi naman nila sasabihin kung may plano sila talaga no? Kasi pag sinabi nila yon, naku, gigibain sila lalo. Ninenervyos na Yung iba dyan sa kamera, ninenervyos. Di ba? Yung may mga pangarap maging prime minister kasi hindi kaya maging presidente, sabi nga ni Amy Marcos, ninenervyos na. Magdu-Duterte pa. Tapos sila doon. At ito ipupusta ko sa inyo. Yung mga haliparot
yung mga balimbing dyan na dati sip-sip kay BP Sara na vlogger, ngayon binababoy si BP Sara, itaga nyo sa bato, pag upo ni BP Sara, yung mga sumisira kay Sara at sumisira kay Pacquiao, pag upo ni ni Pacquiao kay Kibuloy, yung sumisira sa kanila, pustahan tayo, lilipat kay Sara. Tagaan nyo yung sinabi ko. Kasi mga balimbing yon. Kung asa ng magandang topic, nandun sila. Kung ang asa ng pakinabang, asa ng kasunduan, nandun sila. Pero BP Sara, solid yun. Duterte. Now, saka nyo habulin yung mga animal. Kung pa man siya naging Pangulo, nung naging Pangulo na siya, hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami ay Mag-usap na kayo, Madam Sara. nakakasama. Lagi yung mga concerns ng kanya-kanyang pamilya, yun yung napapag-usapan. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na wala siyang ideya sa managing usapan ni Panelo at Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President Duterte.